Dove, unang bungad na sigaw ni Javier, nang makita nito ang kaibigan kong naglalakad, na akala mo ay modelo ng kung anong underwear. Nakakatawang halos lahat ng madaanan ni Dove, ay napapalingon sa kanya. At si Javier heto at akala mo monghe na tinatakpan ng kasintahan, Dove is indeed sexy at biniyayaan pa ito ng masaganang hinaharap. Anak ka nang, sinong nagsabing pwede ka magsuot niyan, magbihis ka doon. Hindi ito ang lugar para ibilad mo yang katawan mo, para lang yan sa kwarto natin. Diyos ko naman, frustrated na awat ni Javier, pero ang mabait kong kaibigan, ay tinawanan lang ito at nagtatakbo na palayo. Dove, bumalik ka dito. Napakasutil mo talagang babae ka. Halos hindi magkanda-ugaga si Javier sa paghabol dito, dala-dala ang isang kumot. Saan niya kaya kinuha yun? Halos may buga naman ng mga kasama namin ang iniinom nila nang makita ang itsura ni Dove. X-rated kasi talaga masyado, nakakahiya sa madlang people. Wua, grabe si Dove, lakas makakim Domingo. Ikaw Dahlia baby, mukhang lalaban ka din, nakangising baling sakin ni Serge. Pero bago pa ako makasagot, nabatukan na siya ni Choi. Ito talaga ang referee ng grupo nila, match nga sila sa isa't isa. Isang masungit na akala mo matanda, puro kalokohan ang alam, isang tiga-awat at isang pakol lang. Wala akong elalaban Serge, nakikita mo yang na kay Dove pang malakasan yan, yung akin pang maliitan lang, at sabay-sabay na kaming nagtawanan. Para na silang mga kapatid ko, kaya hindi ako naiilang kahit magbiruan pa kami ng ganito. Kasi alam ko hindi sila lalagpas sa boundary bilang isang lalaki. Habarin muna yan Dahlia, swimming na tayo, ayan nila sa akin. Si Storm ayon busy sa pag-aasikaso ng pagkain namin kasama si Choi, kaya tang dalawang maligalig ang kasama ko. Yung dalawang magjowa naghanap na ata ng kwebang masisilungan. Nag-alangan pa akong tanggalin ang dress kong suot, sa ilalim kasi nito suot ko na yung one piece ko. Nagdalawang lingon pa si North sa akin nang lingunin nila ako, simula sa baybay. What the, Dahlia baby, bigla akong nailang dito, napatingin tuloy ako sa suot ko. Parang hindi naman siya pangit ng sinukat ko. May boobs naman ako, di lang kalakihan at may puwet din naman ako. Pero ba't parang hindi naman sila masaya sa suot ko? Grabe naman yang reaksyon nyo. Pangit ba? Woy, sabi naman ni Dove maganda, pero ba't ganyan kayo? Inis kong sabi dito sa kanila. It's not ugly actually, but Dahlia, you're attracting too much attention. Akala ko ba may rush guard ka, yun na lang kaya suotin mo. Napapakamot sa ulong suhestyon ni Serge, wag nga kayong oo, sapakin ko kayo dyan Ayan na nga ba ang sinasabi namin napalingon ako sa tinitingnan nilang dalawa. Papalapit si Storm na madilim at seryoso ang mukha. At may bitbit siyang isang towel, habang naglalakad papalapit sa amin. Dahlia, too much skin exposing is bad for the health, maagap nitong sabi bago ipulupot ang towel sa akin. Problema mo. Hilan pa nagkaroon ng sakit ang pagsusuot ng swimsuit sa beach. Inis kong sabi dito, bago tanggalin ang tuwalyang nakabalot sa akin. Dahlia naman, magpalit ka na lang ng iba, wag ganyan. Mapapaaway kami sayo niyan pahabol pang tawag ni Storm sakin. Di wag kang makipag-away, ganun lang yun. Tsaka hindi naman nakita diba, pag nasa tubig na ako. Ba link ko sa kanilang tatlo. Tumango na lang ang dalawang kasama, habang siya kamot na lang sa ulo. Para akong bata na nakalaya ng mga oras na iyon. Langoy at pakikipagkulitan kila North ang ginawa ko. Samantalang si Storm ayon at nagmumakmak sa tabing dagat, habang nakamasid lang sa amin. Nandito na rin ang kaibigan kong nadiligan yata ng tubig, at hindi na mainit ang ulo. Beshi, you should flaunt your skin more, nagmumukhang babae ka. Tawa ng baliw kong kaibigan, sinaman ko lang siya ng tingin. Tigilan mo nga si Dahlia, Dove, awat ni Javier sa kasintahan, matutuwa na sana ako kung hindi lang niya dinugtungan pa. Huwag mong igaya sayo yan. Baka isang araw insecure na lang yan sayo. Alam mo namang pinagkaaitan yan, tapos pinapamukha mo pang salat siya sa malalaking bagay, nakangising gatong nito. Kainis ka Javier, lunurin ko kayong dalawa dyan Lalangoy na nga lang ako banda doon alam ko sa kanila. Gusto pa nga akong sumama, pero sabi ko ako na lang may titingnan lang ako sa may mga batuhan. Woy, joke lang yun Dahlia. Hindi ka na mabiro, kasi si Dove kamot nito sa ulo pero inirapan ko lang sila.
Hindi ako napipikon pero gusto ko lang din mapag-isa. Ang ganda naman dito, meron palang ganitong lugar banda dito. Dito siguro gumawa ng milagro sila Dove at Javier, napangisi ako sa naisip ko habang naglalakad sa tabing dagat papunta sa batuhan. Napayakap ako sa sarili ko nang biglang hamangin ng malakas. Ang lamig naman pala dito, buti na lang walang tao pwede kaya akong tumambay dito kahit saglit lang. Parang ayoko nang umuwi, pwede kayang dito na lang ako. Dito parang ang payapa ng buhay ko. Walang mga problemang kailangang isipin, wala akong kasal na kailangang pag-isipan. Tanging sarili ko lang, tanging kapayapaan lang ng bawat araw ko ang mahalaga. Napatingin ako sa mga along humahampas sa bato, parang sobrang galit ito, kaya ganoon kalakas ang hampas nito. Parang ako nagagalit ako sa mundo, pero hindi ko magawang maging ganito kagalit sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ko, alam kong maraming magpapakalma ng alon sa buhay ko. Nandito pa kaya yung lalaking yun? Sana umalis na siya, wala pa akong oras para harapin ang sinasabi niyang kasal, bulong ko habang hinahagis sa dagat ang maliliit na tipak ng batong napupulot ko. Ano naman kung nandito pa ako? Sabat ng isang boses mula sa likod ko, nalingunan ko doon ang isang lalaking nakasandal sa isang malapad na bato. Dahil sa medyo maaraw sa pwesto niya, inaninag ko pang mabuti ang mukha niya. Pero bumaba lang din ang mata ko, para inspeksyonin ang itsura niya. Nakatopless ito at isang asul na board shorts ang suot niya, inangat niya ang shades na suot nang makalapit ito sa akin. Ikaw na naman. Hello wifey. Did you miss me that much at ikaw na mismo ang naghahanap sakin? Ngisi nito pero kita mo pa rin ang kaseryosohan sa mukha nito. Napatayo ako ng tuwid dahil sa sinabi niya. Wow, assuming much mister. Lunch na baka di ka pa kumain, kaya ka nagdedeliryo. Irap ko dito at pinag-cross ang dalawang kamay ko sa dibdib ko. Hindi naman ako nagkamali ng dinag, nung sinabi kong umuwi na ba ako, hindi ba? Nakapamulsa itong tumayo sa harap ko. Mataman niyang tiningnan ako, bago nagbaling ng tingin papunta sa dagat. Excuse, hindi ikaw yun oh. Umalis ka na nga dito, nauna ako sayo dito, inis kong sabi dito. Feeling ko para ng kamatis na hinog ang mukha ko sa sobrang pula. Kainin na sana ako ng lupa sa kahihiyang pinaggagawa ko. Lumalakad pa ito palapit sa akin, kaya napahakbang ako paatras. Hindi ko napansin na hangganan na ang inaapakan kong bato. Kaya nang dumukwang siya sa akin, naihakbang kong muli ang paa ko palikod, kaya muntik na akong mahulog. Oh my God! Huwag ka nga lumapit, muntik na akong mahulog dahil sayong lalaki ka, bulyo ko dito pero parang wala lang itong narinig. Don't worry, if ever na mahuhulog ka, sasaluhin kita at hinding-hindi kita bibitawan. I miss you wifey, bulong niya nagbigay sakin ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung yung kaba na nararamdaman ko, ay dala ng muntik kong pagkahulog o kaba dahil sa sobrang lapit niya. Parang yung lugar na kinalalagyan ko ay lumiit nang lumapit siya sa akin. Nakakainis na talaga tang lalaking ta, masyadong feeling close. Usod nga, feeling close ka masyado tulak ko dito. Pero parang tinapik ko lang ang balikat niya sa ginawa ko. Edi siya na malakas at ako na hindi. Napaupo ako sa sobrang panghihina ng tuhod ko, parang hanggang ngayon ramdam ko pa yung kaba ko. Baka ibang kaba kasi ang nararamdaman mo, nakakainis na konsensya na nakikipagdebate pa. Hindi ako feeling close. Sadyang kusang lumalapit yung katawan ko sa'yo. Kaasar ka, tigilan mo ako huwag mo nga akong istorbohin dito. Nauna ako sa'yo dito, ikaw ang istorbo, ang ingay-ingay mo pa. Kung ayaw mong kasama ako, ikaw ang umalis, saad nito bago naupo sa tabi ko. Bipolar talaga ang kumag. Kanina isang pakul, ngayon pa deadma effect. Itulak kita dyan para mahulog ka bulong ko habang lumalayo ng upo sa kanya. Hindi muna ako kailangang ihulog kasi hulog na ako. Kainis ka talaga, nakakapuno ka na at tigilan mo manggasar sakin. Hindi na ako natutuwa sa'yo, nanggigil kong sigaw dito. Pero imbes na patulan ako, isang malutong na halakhak ang narinig ko mula sa kanya. Baliw, sapaw pa nito ang tiyan habang tumatawa sa harap ko. Bipolar talaga, confirm. May mental disorder ka ba? Tanong ko dito at bigla itong tumigil tumawa, at seryosong humarap sa akin.
Baka, mental disorder na bang matatawag yung kakaisip ko sa'yo, seryoso niyang sagot sa'kin. I hate this. Napupuno na ako sa'yo, inis kong sabi bago tumayo. Pero hindi pa ako nakakahakbang pababa ng batuhan, pinigilan niya na ako. Naiinis ka. Huwag mong antayin na ako ang menas sa'yo, Dahlia Miles. Who told you that you can wear that kind of? Kunot noon itong tanong habang nagtataas baba ang mata sa katawan ko. Damit ko naman ngayon. Ano bang problema mo, Roosevelt? Kung naasar ka sa suot edi wag mong tingnan. Who are you to tell me what to wear? Banas kong sigaw dito. Pilit kong tinatanggal ang hawak niya sa kamay ko, pero masyadong mahigpit ang pagkakakapit niya. Oh, who am I? Let me remind you something, Mrs. Roosevelt, this guy in front of you is going to be your husband. So I have the right to object on everything you do and wear. As if I care if you burst in anger, if I tell you to change, kunot noon niyang balik sa akin. Seryosong seryoso siya sa sinasabi niya, na parang oras na hindi ako sumunod sa kanya, malilintikan talaga ako sa bipolar na ito. I will not change, you don't have the rights to tell me what to do, you brute. Pero bago pa ako muling makatalikod sa kanya, ay hinapit niya na ang bewang ko palapit dito. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang katawan niyang dumikit sa sarili kong balat. Ramdam ko ang init na nagmumula dito, hindi ko alam kung dahil sa init ng araw, o dahil sa sobrang inis sa akin. Mula sa posisyon ko ay hindi ko makita kung anong reaksyon niya. Nakayukod siya sa akin habang nakahapit ang kamay niya sa bewang ko. Nararamdaman ko ang bawat paghinga niya na tumatama sa tenga at leeg ko. Parang bawat hangin na binubuga niya, ay nagbibigay at nagpaparamdam sa akin ng sobrang init na pakiramdam. Will let me remind you, that I have all the rights from the time I laid my eyes on you, wife. Bulong niya sa tenga ko, bago gumapang ang labi niya sa leeg ko paakyat sa labi ko. Kusang napapikit ang mata ko nang magtagpo ang labi namin. Parang napugto ang hininga ko ng lamapat ang labi niya sa akin. Dampilang pero parang ang tagal noon. Parang nanghina ako sa segundong dumaan na nakalapat ang labi niya sa akin. Namalayan ko na lang na nakasuot na sa akin ang isang shirt, medyo mahaba ito kaya natatakpan hanggang hita ko. I hate you, nakayuko kong sabi dito. Napahawak ako sa dulo ng damit ko, gusto kong pigilan ang luhang nararamdaman kung namumuo sa bakana ng mata ko. Hate me, but you will never live in my life without a single mark, Miles. I will mark every corner of that body, mine. I'll make sure of that. Narinig ko na lang ang mga yabag niya na papalayo sa kinatatayuan ko. Napahagulhol ako ng iyak, hindi ko alam kung bakit pero naiiyak ako. Siya ang first kiss ko, that man stole my first kiss and I hate it. I hate myself too for allowing him on kissing me. Ilang linggo na after ng bakasyon ko kuno, na failure din pala pero masaya naman. Ilang gabi akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa walang hiyang halik na yon. Pag nakita ko talaga yun ipapasapak ko yun kay Javier lumalaki lalo ang eyebags ko. Nakakaiyak lang isipin, pero wala akong magawa na kuha na siya ng taong hindi ko kailanman pinangarap. Hey, what's with the long face, baby? Tanong ni Kuya Matt nang makalapit ito sa pwesto ko. Nandito ako ngayon sa opisina ni Tito Will. Siya ang pansamantalang nag-aasikaso ng kumpanya namin. Alangan namang magpresenta ako wala nga akong alam dito, baka isang linggo palang lugi na kami. Parang ayoko nang makipag-meeting kuya. Umuwi na lang kaya ako palagay mo, Araya. Reklamo ko nang batukan niya ako. Sabay kaming dumating dito pinag-drive niya ako, kasi ngayon formal na ipapakilala si Arthur Roosevelt na mamahala ng kumpanya namin. Yes, magkikita ulit kami ng magnanakaw na yon. Sila ang major stockholder ng kumpanya namin, pero si Daddy ang pinili nilang CEO. Hindi ko na alam kung ano ang mga rason nila, pero alam kong ito na ang magiging umpisa ng kalbaryo ng buhay ko. Umayos ka nga, ibibigay mo na lang sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan ng daddy at mommy mo. Pagsusungit niya na naman, hindi pa rin kasi nila matanggap na kailangan kong magpakasal. Actually ganoon din naman ako, kaya nga hanggat maaari, hindi ko iniisip na mangyayari yon. Kuya, wala naman akong ibibigay, kasi in the first place sila ang dahilan kung bakit nakatayo ito.
Ano ba kasing naisipan ng mga magulang ko, bakit ipapakasal nila ako doon sa masungit na lalaking yun? Daig pa pinaglihi sa sama ng loob tapos bipolar pa, inis kong reklamo dito kaya kunot noo siyang napatingin sakin. Natawa siya, "Hey, remember this, your father is the reason why this company is still standing. At kung meron man silang naimbag pera lang ang pinundasyon nila. Si Tito pa din ang nagpakahirap nito, kaya wag kang sumuko. Wala lang magawa sila tita noon," sabi ni Daddy, "maliit ka pa nun kaya hindi mo alam. Take the risk ang lahat Dahlia, sila lang ang pwedeng makatulong." Akala nila after so many years makakalimutan na nila yon, lalo na si Art dahil nasa ibang bansa na siya. Pero mali din pala ang akala nila, dahil ito din pala ang magpupursigi sa kasunduang iyon. After so many years, seryosong saad ni Kuya nang tapikin niya ang balikat ko. Napayuko ako, so I guess it either take it or leave it, hindi ko na alam ang tama. Ayokong isugal ang kinabukasan ko, pero ayoko din namang isakripisyo ang mga taong umaasa sa kumpanya. Sa ngayon ayoko munang isipin ang kasal, total 3 buwan naman ang palugit sa akin, lulubusin ko na lang. Nandito pa naman sila Tito para sila ang humawak ng kumpanya, ang desisyon ng lahat ay pagdating ng 3 buwan. Para tuloy akong nag-aantay ng araw ng hatol ko, di pa man ngayon pero may date na kung kailan. Nagpaalam ako kay Kuya magbanyo, gusto kong mag-retouch muna bago kami magkita ng lalaking yun. Maganda ang kumpanya niya pero masyadong aloof ang mga tao niya, siguro ang sungit niyang boss. Sabagay yung hindi mo nga lang siya amo sinusungitan ka na, kumusta pa kung tauhan ka niya diba? Naabutan ko sa loob ng banyo ang 2 babaeng nag-uusap, mukha silang dito din nagtatrabaho. Nako, nakita mo ba yung kasama ni Sir Roosevelt? Dinig kong tanong nung isang babae. Ayoko sanang makinig, kaso nang marinig ko ang pangalan ng lalaki na yun biglang parang nagka-interes ako. Ay yung model, di ba ex niya yun? Nagkabalikan na ba sila? Sobrang sweet kaya nila sa isa't isa. Nakita mo yung kanina halos lumambitan na yung babae dun kay Sir Art, habab-ero pala ang masungit na yun. May pa-wifi pang nalalaman, malandi naman pala. Sa sobrang inis ko malakas kong nasarado ang pinto ng cubicle, napapisay na lang ako nang lingunin nila ako, kaya pala hindi na siya masyadong nagsusungit ngayon, at madalas naring ngumiti. Pag-ibig nga naman. Yun ang huli kong narinig na pinag-usapan nila, dahil dali-dali na akong lumabas doon. Sa sobrang pagmamadali ko hindi ko napansin ang babaeng kasalubong ko. "Oh, I'm really sorry. Okay ka lang ba?" Tanong niya nang alalayan ako, matapos akong muntik matamba. "Thank you. Pasensya na hindi ko napansin na may kasalubong pala ako," she smiled at me, a genuine one. "It's okay, just be careful next time." Napailing na lang ako habang nakatingin sa balto niyang papalayo. Nakasuot siya ng jumpsuit na sleeveless na panaresan ng high heels, ayos palang mukha na siyang sophisticada. Napatingin tuloy ako sa itsura ko, nakapants akong maong na pinarisan ko ng spaghetti strap na top, pinatungan ko lang ng blazer para mukha namang presentable at nakasyos na Adidas. Natawa tuloy ako sa sarili ko. Ang layo naming 2. Siya parang may pamantayan ng desinte at presentable samantalang ako wala lang. "Saan ka ba nagpupuntang bata ka, mag-uumpisa na?" salubong sakin ni Tito Will. "Bakit kasi sinama-sama pa ako dito? Wala naman akong alam sa pag-uusapan nila." Pagpasok ko sa conference room daw, madami ng tao, wala ng available seat, kaya inikot ko pa ang mata ko sa mga taong abala din.